Ma'am Sherry Ruth 12, hindi po normal na magtae ang puppy kapag madi-worm. Kung konti lang yung worms na natanggal, pero kapag talagang heavily infested ng worms, tapos napatay lahat yung mga worms, magkakaroon ng imbalance muna yung aso bago siya bumalik sa normal. Okay, if your dog was not having soft poops before, nung bago siya dini-worm, tapos bigla siya magka-soft poop, it could also mean na nagkaroon din siya ng reaction doon sa binigay na dewormer. It could also mean different things. Baka nagkataon lang na dini-worm tapos nag-soft yung poops niya or nagtae. It could be infection, it could be virus, it could be na nanibago sa pagkain. Kaya check nyo rin po yun. Kaya it doesn't necessarily mean na dahil na deworm siya tapos nagtae siya ay dahil sa deworming na yung pagtatae niya. So it could also be different other things, kaya pwede niyo naman itanong sa veterinary niyo yan kapag diskumpiyado kayo. Pero I have seen dogs na talagang heavily infested, tapos dini-worm, syempre natanggal lahat yung mga worms. Ayun, maninibago na naman yung intestinal microflora ng aso o ng puppy, kaya magtatae muna siya. And ang kailangan nyo lang naman gawin, siguraduhin nyo lang na maganda yung food intake ng dog and hindi mabibigla yung aso dun sa food intake niya. Kasi dati pagka puro worms kasi yung aso, nakukuha ng mga worms yung nutrients ng pagkain niya. Tapos biglang pinapakain nyo pa rin ng same amount, same quality, tapos wala ng worms, baka nabigla naman yung sistema ng aso. Pwede naman siyang na overnutrition naman siya or nanibago lang yung sistema niya. Hopefully po ay maging normal naman po yan. Obserban nyo muna if it's going to be the same after 1 or 2 days. Pero kapag po medyo lumala or medyo nanghihina yung aso nyo, dalhin nyo po kagad sa veterinarian. It could be something else. It could also mean, yun nga, na nag-react siya sa dewormer. So only deworm dogs, yung mga veterinarians lang po ang dapat nagde-deworm ng mga aso ninyo. Kasi po minsan may mga nagsa-self-medicate, nagtitipid sa vet, mali naman yung wormer na binigay or yung dewormer na binigay. Mali yung volume or yung dami, yung dosage. It could also be na mali din yung gamot na binigay. Dahil iba-ibang worms po yan, depende sa worm, ibibigay yung dewormer. Okay, so I hope na yung mga tips na to ay makatulong po sa inyo, Ma'am Sherry Ruth, and sa mga interested malaman yung sagot sa tanong ni Ma'am Sherry Ruth. And of course, by the way, kung hindi pa kayo naka-SDN42, mag-SDN42 po kayo kung yung puppy po ninyo ay gusto niyo talagang gumanda at gusto niyo talagang lumaki, mag-develop ng the best, So SDN42 po ang marerekomenda ko sa inyo. Kung nagtatae man yung puppy ninyo, i-transition niyo po na maayos yan. And pag naka-SDN po ang puppy ninyo, makakasigurado po kayo na magiging maganda yung overall health niya, longevity, and intelligence. Talino po yung aso nyo sa SDN42. Okay, SDN28 pwede rin sa mga puppies. Pero pagka SDN21 for adults po, usually ang recommendation ko for SDN21 kasi masyado na siya malabnaw. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po ulit.